Militarismo sa Japan. Ang pasismo at natsismo ay mga ideolohiyang isinilang sa gitna ng krisis. Mga sistemang nangakong magdadala ng kaayusan kapalit ng kalayaan. Ang mga ideolohiyang ito ay naging malinaw na halimbawa ng totalitarianismo, kung saan ang pamahalaan ay tila naging ultimate remote control. Iisa ang channel, walang ibang pagpipilian, at kontrolado maging ang direksyon, kaisipan at kilos ng buong lipunan. Balikan natin ang tungkol sa pasismo at natsismo sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Pasismo plus natsismo equals tama o mali. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Pinasimulan ni Adolf Hitler ang pamamahalang pasismo sa Germany. Mali. Pinasimulan ni Adolf Hitler ang pamamahalang natsismo sa Germany. Ang natsismo sa Germany ay may pagkakahawig sa pasismo na naitatag sa Italia. Tama. Para kay Hitler, ang lahing Aryan ang pinakadakilang lahi sa buong mundo. Tama. Ang Nazism ay kilala din sa tawag na National Socialism. Tama. Isa sa mga naging dahilan ng paglakas ng Nazismo sa Germany ay nang makatanggap sila ng pabor mula sa kasunduang Versailles. Mali. Nang makatanggap sila ng parusa. May malalim na pag-unawa si Hitler sa pangmadlang sikolohiya at propaganda kung kaya't marami siyang nahikayat na sumama sa Nazi movement. Tama. Naging punteriya ng karahasan ng mga Nazi ang mga Hudyo na nasa Germany, hindi lang dahil sa kanilang relihiyon, kundi sa kanilang lahi. Tama. Hinayaan ng Natsismo na dumami ang partido politikal sa Germany na nagnais makontrol ang tao na labanan si Hitler. Mali, hindi hinayaan. Ang Natsismo ay bunga ng ekstensyong politikal ng demokrasya. Mali, ang Natsismo ay bunga ng pagbagsak ng demokrasya. Nilabag ng Natsismo ang karapatang pantao ng mga German na ayaw sa pamamahala ni Hitler. Tama. Matapos makita kung paano isinuko ang kalayaan sa Europa kapalit ng kaayusan, isang mahalagang paalala ang umuusbong. Kapag ang kapangyarihan ay hindi nababantayan, ang demokrasya ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi lamang sa Europa nangyari ito. Sa Asya, may bansang nagpasya ring magbago. Ngunit sa proseso, lumakas ang militarismo nito bilang tugon sa banta ng dayuhan at sa hamon ng modernisasyon. Ito ang Japan. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, humarap ang Japan sa isang mahalagang pasya. Manatili sa tradisyonal na sistemang feudal o yakapin ang mabilis na pagbabagong nagaganap sa kanluran. Pinili ng Japan na magbago. At sa desisyong iyon, nagsimula ang isang pambihirang paglalakbay ng modernisasyon. Kasabay ng pag-usbong ng industriya, transportasyon at teknolohiya ay ang paglakas ng militar, na kalaunay nagkaroon ng mahalagang papel sa pamahalaan at lipunan. Sa puntong ito mahalagang itanong, kailan nagiging banta ang tagapagtanggol na dapat sanay nagpoprotekta sa bansa? Sa pagtatapos ng aralin, inaasahang may papaliwanag ang militarismo sa Japan, masusuri ang epekto nito sa demokrasya at maipahahayag ang pananaw
sa responsableng paggamit ng kapangyarihan. Tulad ng nangyari sa Europa pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, sa halip na tahakin ang liberal na demokrasya, pinili ng Japan ang mabilis na modernisasyon at pagpapalakas ng militar, na naging pundasyon ng militarismo. Kung ang Germany ay naniwala sa Lebensraum o space for living at ang Italy sa pagbuhay ng Roman Empire, ang Japan ay bumuo ng sariling bersyon nito ng totalitarianismo. Imperial na ambisyon plus lakas militar equals militarismo. Hindi ito nanatiling simpleng depensa lamang. Ito ay naging paraan upang palakasin ang Estado, patatagin ang kapangyarihan, at manaig sa pandaigdigang antas. Kung sa Europa ay partido at lider ang sentro ng kapangyarihan, sa Japan, ang militar ang naging utak at kamay ng Estado. Ang tanong, ano ang mangyayari kapag ang pwersang militar ang humawak ng remote control ng lipunan? Militarismo, paniniwala o sistemang inuuna ang malakas na hukbo at ang paggamit nito upang palakasin, ipagtanggol at palawakin ang kapangyarihan ng bansa. Bilang isang imperyo, nakapagtatag ang Japan ng malakas at disiplinadong hukbo na makikita sa Sino-Japanese War noong 1937 hanggang 1945 at sa pananakop nito sa Asya at Pasipiko kabilang ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pundasyon ng militarismo sa Japan ay matatagpuan pa sa Meiji Restoration noong 1868. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, sa pilitang pinabuksan ng mga kanluraning bansa ang Japan sa kalakalan at diplomasya, matapos ang mahigit 200 taon ng sakoku o patakarang pagsasara ng bansa sa mga dayuhan. Bilang resulta, nilagdaan ng Tokugawa Shogunate ang mga hindi pantay na kasunduan, kabilang ang extraterritoriality, na nagpalakas sa paniniwalang hindi nito kayang ipagtanggol ang soberanya ng Japan laban sa mga kanluranin. Nabahala ang mga samurai at iba pang leader kaya isinagawa ang Meiji Restoration, isang kudeta na nagpabagsak sa Tokugawa Shogunate at nagpanumbalik ng kapangyarihan kay Emperor Mutsuhito o Meiji Tenno. Sa panahon ng Meiji Restoration, binago ang ekonomiya, pamahalaan, edukasyon at lipunan ng Japan. Ipinatupad ang slogang Fukoku Kyohei o pagyamanin ang bansa, palakasin ang hukbo. Sa ilalim ng prinsipyong ito, naging magkasangga ang industrialisasyon at militarisasyon. Ang mga pabrika ay nagbigay ng pondo at teknolohiya para sa makabagong armas, at ang dating mga samurai ay naging opisyal ng modernong hukbo. Unti-unting nabuo ang paniniwalang ang lakas militar ang susi sa pambansang dangal. Ang tagumpay laban sa Russia sa Russo-Japanese War noong 1904 hanggang 1905 ay lalong nagpalakas sa tiwala ng bansa sa lakas militar. Sa unang pagkakataon kasi, natalo ng isang bansang Asyano ang isang kapangyarihang Europeo. Nakakaengganyo ang tagumpay, isang patunay na kaya pala. Ngunit dito rin nagsimulang umusbong ang paniniwalang ang militar ang pinakamabisang instrumento ng pambansang dangal.
sapagkat kapag ang sandata raw ang nagbigay ng karangalan, madali itong gawing sentro ng kapangyarihan. Noong 1912, namatay si Emperor Meiji. Kasabay nito nagbago ang direksyon ng Japan. Nagsimula ito sa modernisasyon pero unti-unting napunta sa kamay ng militar ang kapangyarihan. Ang hukbong dapat tagapagtanggol ay naging tagapagpasya. Mission Code Red, pag-usbong ng militarismo. Tukuyin ang mga sumusunod. Sino ang emperador na naglunsad ng modernisasyon sa Japan? Emperador Mutsuhito o Meiji. Ano ang ibig sabihin ng slogang Fukoku Kyohei? Pagyamanin ng bansa, palakasin ang hukbo. Anong sistema ang binuwag upang isentralisa ang kapangyarihan sa Japan? Feudalismo o shogunate. Anong taon pumanaw ang arkitekto ng modernong Japan na si Emperor Meiji? 1912. Anong mahalagang digmaan ang nagpatunay na kaya ng Japan talunin ang isang kapangyarihang Europeo? Russo-Japanese War. Nang sandata ang namuno sa halip na prinsipyo, ang pag-unlad ay nauwi sa pananakop. Pagsapit ng dekada 1930, ang militarismo sa Japan ay hindi na basta impluwensya. Ito na mismo ang nagdidikta ng direksyon ng pamahalaan. Dahil sa kakulangan ng likas na yaman tulad ng langis at goma na kailangan sa industriya at digmaan, pinili ng bansa ang agresibong pagpapalawak ng teritoryo kaysa diplomasya. Mula sa hangaring hindi masakop ng iba, ang Japan ay unti-unting naging mananakop. Ipinakilala ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na may temang Asya para sa mga Asyano. Sa papel, ipinangako nito ang pagkakaisa laban sa kanluraning kolonyalismo. Subalit sa aktwal, ito ay naging kasangkapan ng imperialismong Hapones. Ang pagsakop sa Korea noong 1910, sa Manchuria noong 1931 at ang digmaan laban sa China noong 1937 ay nagpatunay na ang layunin ay dominasyon, hindi pagkakapantay-pantay. Sa loob ng bansa, ginamit ang edukasyon at propaganda para palakasin ang pagsunod sa emperador at patahimikin ang oposisyon. Nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo sa karapatang pantao at demokrasya kapalit ng lakas militar. Noong 1945, bumagsak ang imperial na ambisyon ng Japan. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naiwan ang wasak na ekonomiya at milyon-milyong buhay na naapektuhan. Greater East o Greater Conquest. Tukuyin ang mga sumusunod. Ito ang ideolohiyang naging dominante sa Japan noong dekada 1930 kung saan ang militar ang may malaking kapangyarihan sa pamahalaan. Militarismo. Ang bansang sinakop ng Japan noong 1910. Korea. Ang lugar sa hilagang bahagi ng China na sinakop ng Japan noong 1931. Manchuria. Ang konseptong ipinakilala ng Japan na may slogan na Asya para sa mga Asyano. Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang pangunahing dahilan kaya pinili ng Japan ang agresibong pagpapalawak ng teritoryo, kakulangan ng likas na yaman.
Kapangyarihan sa kamay ng militar. Pumili lamang ng isang gawain na pinakaangkop sa kakayahan at estilo ng pagkatuto. Isagawa ito ng maayos at tiyaking may kaugnayan sa militarismo sa Japan at epekto nito sa demokrasya ang output. Group A, The Analyst. Suriin ang sitwasyon ng Japan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sagutin ang tanong, paano naging banta sa demokrasya ang paglakas ng militar sa Japan? Group B, The Creators. Gumawa ng mini advocacy poster na may mensaheng, ang militar ay dapat tagapagtanggol, hindi hadlang sa demokrasya. Group C, The Voices. Isipin na kayo ay isang mamamayan ng Japan noong 1930. Sumulat ng 3 hanggang 5 pangungusap na sagot sa tanong, susuportahan niyo ba ang militarismo o ipagtatanggol ang demokrasya at bakit? Rubrik sa pagmamarka. Lakas na may konsensya. Sa mundong puno ng boses na mahirap pakinggan at kapangyarihang madaling abusuhin, ang tunay na leader ay hindi sinusukat sa lakas mag-utos, kundi sa lalim ng malasakit. Ang kapangyarihan ay hindi sandata. Ito ay responsibilidad na dapat gamitin upang magbigay liwanag, hindi ng takot. Sa kasalukuyan, ang bawat salita, kilos at desisyon natin ay anyo ng kapangyarihan na may kakayahang bumuo o manakit. Paano mo gagamitin ang iyong kapangyarihan bilang mag-aaral o mamamayan upang hindi ito maging mapanupil kundi makatarungan? Sagutin sa 3 hanggang 4 na pangungusap. Japan's Military History. Suriin ang mga larawan at tukuyin ang kahulugan ng bawat letra ng militar. Meiji. Meiji Restoration. Nagsimula ang modernisasyon, reforma sa edukasyon, ekonomiya at pamahalaan ng Japan. Imperial. Fukoku Kyohei. Pagyamanin ng bansa, palakasin ang hukbo. Pagtutok sa industrialisasyon at pagpapatibay ng sandatahang lakas. Lakas. Tagumpay sa Russo-Japanese War, napatunayan ang lakas ng militar ng Japan sa pandaigdigang antas. Impluwensya. Lumakas ang impluwensya ng militar sa pamahalaan at mga desisyong pampolitika. Teritoryo. Ekspansyon sa Korea, Manchuria at China bilang bahagi ng imperialistang ambisyon. Awtoridad. Propaganda, pagsupil sa oposisyon at paghina ng demokrasya. Represyon. Paglabag sa karapatang pantao at opresyon ng mga sibilyan at sinakop na mamamayan. Militar Analytics. Japan, kapangyarihan o kapahamakan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa paglipas ng panahon, ang militar sa Japan ay hindi na lamang tagapagtanggol, kundi naging pangunahing tagapagpasya ng pamahalaan. Ano ang mas malalim na implikasyon nito sa estruktura ng kapangyarihan? Nalipat ang kapangyarihan mula sa mamamayan patungo sa militar. Dahil sa kakulangan ng likas na yaman, pinili ng Japan ang pagpapalawak ng teritoryo kaysa diplomasya. Ano ang ipinapakita nito? Mas pinili ang agarang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng bansa. Sa panahon ng pag-usbong ng militarismo sa Japan, ginamit ang edukasyon at propaganda upang palakasin ang katapatan ng mamamayan sa estado at sa mga layunin ng militar. Ano ang ipinahihiwatig nito? Nilimitahan ang kalayaan ng mamamayan sa pagbuo ng sariling kaisipan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naranasan ng Japan ang pagbagsak
ng imperial na ambisyon at matinding pinsala sa ekonomiya. Ano ang lohikal na konklusyon mula rito? Ang labis na kapangyarihan ng militar ay maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ang Japan ay naglunsad ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na ang layunin daw ay palayain ang Asya mula sa mga kanluranin. Suriin ang tunay na motibo ng Japan sa likod ng kampanya na Asia for Asians. Ginamit ito upang bigyang katwiran ang kanilang pananakop. Sa aral ng militarismo sa kasaysayan, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pananakop, kundi sa kakayahang magtayo ng kapayapaan. Naway piliin nating maging tagapag-ayos ng mundo, hindi tagapagsimula ng pagkawasak.